Ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin, na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito, sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo, sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo.